Kabanata 826. Bang! Ang banal na ilog ng enerhiya ay direktang nadurog, at ang mga lumilipad na piraso ng enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon, nakasisilaw na walang kapantay. Klang! Naglakad siya habang nakikipaglaban. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, nilabanan niya ang mga baliw na atake ni Yun Tianjing at lumitaw sa harap niya sa isang walang kapantay na bastos na paraan. Swoosh! Muli siyang sumuntok. Ang gininto ang kamao, parang isang malaking bituing bumagsak, ay lumikha ng isang matalim na tunog na humahampas sa hangin. How dare you? Nagulat at nagalit si Yun Tianjing. Marahas niyang iwinagayway ang setro ng soberano. Klang! Marahas na nagbanggaan ang kamao at setro, na lumikha ng tunog ng friction na sapat upang tumagos sa mabituing kalangitan. Kumatok. Si Zephyr, na siguradong mananalo, ay hindi napigil ang umatras ng 3 hakbang at dahan-daang huminto. Sa sandaling ito, ang Sovereign Scepter sa kamay ni Yun Tianjing ay naglabas ng isang matalim na halo at hinaranggan ang kanyang kamao mula sa labas. Hindi lang iyon, ngunit baliw din itong sumasalamin sa isang mas malakas na puwersa. Ang kapangyarihan ay naging dahilan upang umatras si Zephyr. Ito ba ang kapangyarihan ng isang pangalawang banal na artifact? Zephyr, mamatay ka. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na si Yun Tianjing ng kaunting kumpiyansa. Hawak niya ang Sovereign Scepter at mabilis itong iwinagayway, na parang ibinubuhos niya ang lahat para sa kanya. Ang sinag at enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay pumailan lang sa kalangitan nang itapon ang Sovereign Scepter. Nagtagpo ang mga ito at gumamit ng walang katapusang lakas upang supulan ito. Sa sandaling ito, tuluyan ng sumuko si Yun Tianjing sa kanyang sarili. Sa kabaligtaran, lalo siyang naging bihasa sa larangan ng martial arts. Wala siyang mga pang-abala at bawat galaw niya ay walang kapantay. Ang spiritual martial violentness ay nakatuon sa isang marahas na posture. Sa pagpapakita ng kakaibang kasanayang ito, ang kanyang lakas at enerhiya, tulad ng isang nakabunot na divine blade, ay pumukaw ng hindi mabilang na sinag ng Diyos at binaligtad ang mundo. Emph! Humajijek si Zephyr sa mahinang boses. Muli siyang sumuntok. Mas matalas ito kaysa dati. Bagamat nakakuyom ang kanyang 10 daliri, ang bawat daliri ay parang isang banal na espada. Kumalat ang iba't ibang kulay ng liwanag, na lumilikha ng isang linya ng mga napunit na alon. Bang! Napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni Yan Tianjing, ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, muling ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamao. Ang batang ito. Maaari kayang mayroon siyang indestructible body. Kahit ang isang spirit expert ay hindi makakayanan ang atake ni Yun Tianjing. Tama. Nakakatakot talaga ang batang ito. Paano naging ganito katakot ang Agility Realm? Bang! Sa wakas, kasunod ng baliw at barbarong pag-atake ni Zephyr, naging hindi matatag ang isip ni Yun Tianjing. Sa wakas, tinamaan siya ng isang kamao at lumuwa ang isang subo ng sariwang dugo. Ito ba ang tunay na lakas ni Junior Brother Kan? Nang makita ito, kumulo ang dugo ni Vermeer at bumulong siya sa mahinang boses. Junior Brother Kan, hindi ba't magaling ka sa paggamit ng mga teknik sa espada? Kailan pa naging ganito kalakas ang teknik mo sa kamao? Sabi ni Amber. Ngunit pagkatapos sabihin ito, biglang nanlaki ang kanyang magagandang mata na parang may naisip. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang lahat ng mga disipulo ng Supreme Peak ay natigilan. Oo, magaling si Zephyr sa paggamit ng espada. Tila lagi niyang ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa pagsuntok, at ang kanyang mahabang espada ay hindi pa nagagamit kailanman. Maaari kayang hindi ito ang buong lakas ni Junior Brother Kan. Hindi mapigil ang gumalaw ang sulok ng bibig ni Tristan Zane. Bitek. Isang malakas na tunog ng pagkalabog ang biglang umalangaw-ngaw. Sa wakas ay malakas na binalot ni Zephyr ang katawan ni Yun Tianjing. Tinakpan ng fist focus ang kanyang katawan habang sumabog ang puwersa ng kamao, dahilan para maglabas ang kanyang katawan ng isang malakas na tunog. Kabanata 827. Mas mabuting itago ko na lang itong setro ng soberano. Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay.
Bigla, ang Setro ay nagpakawala ng isang mapanglo na sigaw. Ang lalaking ito. Ang lakas ng loob talagang gawin ito. Nagulat ang lahat. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng bagong pagkakaintindi kay Zephyr. Baliw ang lalaking ito. Baliw. Isang ganap na baliw. Baliw talaga ang lalaking ito. Baliw siya. Nakababatang kapatid ni Yun Tianting yan. Mabilis na nanliit ang mga estudyante ng lahat at hindi makapaniwalang tiningnan ang lahat. Baliw. Siya ay ganap na baliw. Damn it. Kumukulo ang vital energy niya. Walang katapusang enerhiya na natipon. Ang katawan ni Yun Tianjing ay parang isang immortal na katawan. Habang nagtitipon ang kanyang enerhiya, agad na gumaling ang lahat ng kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya pinababayaan ni Zephyr. Naglakad siya na parang isang sado. Bago niya iwinagayway ang kamay niya, may bakas ng kamao na parang falling star. Boom! Tumalsik ang dugo. Punong-puno ng malakristal na mga butil ng dugo ang kalangitan. Ang bawat isa sa mga nakakatakot na butil ng dugo ay may taglay na pambihirang kapangyarihang sumasabog at dakilang banal na kapangyarihan. Klang! Mabilis na iwinagayway ang Setro ng soberano. Ginagawa ni Yun Tianjing ang kanyang huling pakikibaka. Halika dito. Inilahad niya ang palad niya. Parang kamay ng langit. Direktang tumama at sumayaw ang maringal na enerhiya. Klang! Kasabay ng tunog ng mga sinaunang sandata na nagkikiskisan sa isa't isa. Hindi na nagawang pumiglas ng sovereign scepter ng ito ay lumipad dulot ng suntok ni Zephyr. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit. Umuungol. Isang matandang dagandong ang nagsimulang sumabog. Malinaw na naramdaman ng sovereign scepter na nagbabago na ang may-ari nito at agad na nagpumiglas. Tumahimik ka. Sumambulat ang dakilang kamahalan. Isang kapirasong kapangyarihan ng dragon ang dumaloy sa kanyang katawan. Kahit na ito ay isang pangalawang banal na artifact at mayroon na itong kaunting kapangyarihan, hindi pa rin ito kayang tiisin ang kapangyarihan ng nakakatakot na dragon sa sandaling ito. Pinigilan ito ng kapangyarihan ng dragon. Sa wakas, ang Setro ay itinali ni Zephyr sa gitna ng sunod-sunod na panaghoy. Humph! Nang sandaling makita niyang nakuha ni Zephyr ang sovereign scepter. Malungkot at pangit ang mukha ng Academy Master ng Bright Gold Sect. Sa di kalayuan, si Yun Tianting, na nakaupo sa sinaunang trono, ay nanliit ng kanyang mga mata at nagpakita ng isang walang katapusang malamig na liwanag. Malinaw na sa oras na ito, mas lalong nagalit si Yun Tianting. Ibalik mo ang aking soberanong Setro. Ninakaw ang Setro ng soberano, at sandaling nabaliw si Yun Tianjing. Ang kanyang mga kamay, parang mga kuko ng dragon na kumakawi ng mabangis, ay baliw na naglalabas ng mga daloy ng enerhiya laban sa agos. Bang! Opsyonal. Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamao para salubungin ang atake. Bagamat ang kanyang kamao ay naglalaman ng focus ng kamao, ang pinakamahalaga ay hindi ang kanyang husay sa pagsuntok at ang focus ng kamao, kundi ang suporta ng siyam na kaliskis ng dragon. Sapat na ang kombinasyon at suporta ng 10 beses na mas malakas pa sa kanya. Kahit ang isang eksperto sa spirit realm ay hindi maglalakas loob na lumaban sa kanya ng madali. Kahit na bihirang makita ang kakayahan ni Yun Tianjing, mahirap matagpuan sa loob ng 1,000 taon, siya ay mayabang at arrogant pa rin. Mula pa sa simula, minamaliit niya si Zephyr, lalo na't kulang siya sa matibay na kalooban na dapat taglayin ng isang eksperto. Sa bawat labanan ay wala siyang naranasang anumang balakid. Mula pagkapanganak hanggang sa pakikipagtagpo kay Zephyr, naging maayos ang lahat. Ganito nga ang nangyari. Gaano man siya kagaling, matatalo pa rin siya kung makakatagpo siya ng isang tunay na eksperto. Espiritual na pagsabog ng martial. Biglang nagtipon ang hindi mabilang na mga bola ng enerhiya. Kabanata 828. Gumamit si Yun Tianjing ng hindi mabilang na mga bola ng enerhiya para umatake. Ang ganitong kakilakilabot na enerhiya ay sapat na upang pumatay ng isang ordinaryong tao, ngunit maaaring hindi ito gumana kung makakasalubong niya si Zephyr. Kasabay ng kislap na nagniningning,
Ang katawan ni Zephyr ay parang isang maliit na bangka sa dagat. Bagamat gumuguho ito, diretso pa rin itong nakatakbo. Walang anumang hadlang. Hindi man ganoon kalakas ang kanyang husay sa pagsuntok, pero kung pagsasamahin sa lakas ng lalaking ito, ang lakas ng kanyang husay sa pagsuntok ay sapat na para gulatin ang lahat. Unti-unting hinusgahan ng isang dalubhasa sa kamao. Lubos na nasaktan ng batang ito si Yun Tianteng. Hindi lang iyon, pati na rin ang Bright Gold Sect. Humph, ano naman? Napakamayabang at arrogant ni Yun Tianjing. Kung hindi lalaban si Zephyr, mapapahiya siya. Bakit hindi siya lumaban? Isa pa, bawat galaw ni Yun Tianjing ay isang nakamamatay na galaw. Napilitan si Zephyr na lumaban. Sa oras na ito, malinaw na nakakuha na ng maraming taga-suporta si Zephyr. Kung hindi siya mamamatay, tiyak na magiging isa siyang walang kapantay na eksperto sa buhay na ito. Sumang-ayon ang lahat sa kanya. Bang! Ang figure ni Zephyr, na parang isang Diyos, ay biglang lumitaw sa tabi ni Yun Tianjing at iwinagayway ang kanyang kamao. Agad na sumabog ang suntok na ito. Patuloy na sumisigaw si Yun Tianjing, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang orihinal na spiritual martial blast ay direktang naglaho. Zephyr! Ang lakas ng loob mo. Hindi ka pababayaan ng kapatid ko. Umungol si Yun Tianjing na nang may pagkabaliw. Ang boses niya ay kasing bangis ng isang kasuklam-suklam na kaluluwa mula sa Nine Serenities. May dala itong nakakabaliw na sumpa na nakakapanginig sa isang tao. Gayunpaman, nang maikalat ang mga salitang ito, nag-iwan ito ng paghamak sa iba. Bukod dito, ito ay sa entablado ng pagsasakatuparan. Sa larangan ng digmaan na ito, lahat ng labanan ay bukas at patas. Sa oras na ito, kahit si Yun Tianteng ay maaaring hindi makagambala. Humph! Wala kang magagawa kung wala ang kapatid mo. Kasabay ng isang pang-iinis, ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay at sinuntok ang lalaking ito na mahigit 10 metro ang taas. Kahit tila baliw si Zephyr, hindi siya nawalan ng malay dahil dito. Malinaw sa kanya na lubos niyang nasaktan si Yun Tianteng sa oras na ito. Bagamat hindi magandang bagay ang makasakit ng damdamin ng isang disipulong nasa antas ng emperador, hindi ito pinagsisihan ni Zephyr. Kung hindi siya magiging maingat sa labanang ito, ang kanyang kahihinatnan ay magiging mas miserable pa kaysa kay Yun Tianjing. Kung hindi dahil sa perpektong naipabatid niya ang kanyang sariling lakas sa labanang ito, malamang na magagamit lamang niya ang kanyang trump card kung ang lakas ng siyam na kaliskis ng dragon ay perpektong nakapatong. Kaya naman, hindi niya kailangang pagsisihan ito. Kung hindi siya sapat na malakas, malamang na mas lalo pa siyang papahiyain ni Yun Tianjing. Bukod pa rito, gusto na siyang patayin ng lalaking ito. Dahil nasaktan na niya ito, hindi na niya kailangang maging matapang at humingi ng awa. Pumunta ka sa impyerno. Galit na sigaw ni Yun Tianjing habang nanginginig ang kanyang katawan. Dahil sa dugo sa kanyang katawan, naging pula ang kanyang damit, dahilan para magmukha siyang duguan. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at walang bakas ng orihinal na tindig ni Yun Tianjing. Bang! Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, winasak niya ang enerhiyang dumadaloy patungo sa kanya. Habang lumalabas ang mga piraso ng enerhiya na halos namuo at naging mga kristal, ang mga mata ni Zephyr ay nakapagpapatay. Masasabing ang spiritual martial body na ito ay tunay na nakakatakot. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mahalagang enerhiya ang natipon at nabuo ang enerhiya. Sa usapin ng paggaling, kahit si Zephyr ay walang maihahambing dito. Zephyr, kung maglalakas loob kang patayin ako, papatayin ka talaga ng kapatid ko. Ang pamilya mo, lahat ay masisira. Hindi ka mailigtas ng lahat ng eksperto sa mundo. Nang makita ang malamig na aura at ang kahangahangang pagpatay na nakatago sa mga mata ni Zephyr, si Yun Tianjing ay lubos na natakot. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Talaga. Bahagyang ngumiti si Zephyr, ngunit ang kanyang ngiti ay mapanglo at puno ng pagpatay. Kabanata 829. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay.
Napakalaki ng fist focus. Muling ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito, hinampas niya ang ulo ni Yun Tianjing. Bagamat halos sumipsip ng enerhiya ang spiritual martial body na parang immortal, mahina pa rin ang ulo. Bukod dito, tila immortal lamang si Yun Tianjing, ngunit hindi talaga siya immortal. Kung talagang tinamaan ng suntok na ito ang kalaban, sapat na iyon para mapatay agad si Yun Tianjing. Hindi. Nang maramdaman ang nakakagulat na suntok, sa wakas ay nanginag si Yun Tianjing at napasigaw ng isang malungkot na sigaw. Puno ng takot ang mga mata niya. Boom! Sa kanyang katawan, isang patong ng malabaluti na enerhiyang pananggalang ang patuloy na lumilikha ng mga tunog ng pagkalabog. Nang malapit ng basagin ni Zephyr ang suntok, muntik na ring mawala ang buhay ni Yun Tianjing. Sa wakas, boom! Isang figure ang biglang sumugod. Bang! Habang lumalabas ang tunog ng nagbabanggaan na enerhiya. Ang figurang ito ay parang isang dragon o tigre, walang kapantay at walang kapantay. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, agad na naglaho ang enerhiya ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, puwersahang kinuha ang katawan ni Yun Tianjing. Sa wakas nakagawa na si Yun Tianting. Napatingin siya sa figurang ito. Biglang nagbuntong hininga ang lahat. Si Yun Tianting iyon, ang nakatatandang kapatid ni Yun Tianjing. Malinaw na sa oras na ito, hindi maaaring manatiling kalmado si Yun Tianting, at piniling kumilos. How dare you? Biglang nagbago ang mga mukha ng tatlong hurado. Binasag ng tunog ang kalangitan. Lahat ng uri ng balak pumatay ay nabaliw. Para bang may libu-libong sundalo at kabayo sa loob nito. Mas lalo pa itong parang isang grupo ng mga demonyong sumasayaw ng ligaw. Sa isang iglap, walang katapusang liwanag ang sumili at isang malaking kamay ang bumagsak. Iyon ang matandang itim na demonyo. Ang malaking kamay na ito ay kasing itim ng tinta. Ito ay 100 metro ang haba at malakas. Humph! Malamig na sumangot si Yun Tianting, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang nakasisilaw na sinag ng Diyos. Para bang umunlad ang sansinukob, hinarap niya ito gamit ang isang kamay. Boom boom! Sandaling-sandali, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Isang serye ng mga bitik at depekto ang lumitaw sa kawalan, isang vortex ang lumitaw, at isang bagyo ang nagngangalit. Para bang magugunaw ang mundo, at sa isang iglap, kumalat ito sa buong mundo. Kumatok. Napaatras si Yun Tianting ng ilang hakbang, ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili. Nanliit ang kanyang mga mata at sumili ang kanyang sinag ng Diyos, ngunit hindi maiwasan ang kanyang mukha na maging matalim. Halata na ang sampal na ito ay napakalakas. Kahit na si Yun Tianting ay isa sa 9 na dakilang emperador, wala siyang laban kay Old Black Demon. Dahil dito, muling nasaksihan ng lahat ang kahangahangang kakayahan ng tatlong hurado. Ang 9 na disipulo sa antas ng emperador ay maihahambing sa mga nakatataas na antas ng mga elder ng academy, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng mga master ng academy. Ito ang konklusyong nabuo ng lahat. Ang lakas ng loob mo. Ito ang royal battle, ang investiture stage. Dahil hindi pa umaamin si Yun Tianjing ng pagkatalo, ipagpatuloy natin ang laban. Yun Tianting, ginagalit mo ba ako? Nakakapangilabot ang kanyang boses at parang may balak siyang pumatay. Ang makapangyarihang aura ay nakakulong na kay Yun Tianting. Malinaw na kung hindi siya bibigyan ni Yun Tianting ng makatwirang paliwanag, gagawa siya ng aksyon para supulan siya. Walang hanggan ang nakakatakot na aura. Sa buong larangan ng digmaan ng mga emperador, ang walang katapusang kapangyarihan ng kasamaan ay nagpang-inag sa mga puso at kaluluwa ng mga tao. Tulad ng inaasahan sa isang masamang bituin ng isang henerasyon, ang aura ng Black Demon na lumang itim na demonyo ay napakalakas na hindi nito maigalaw kahit isang daliri. Kahit ang mga Academy Master ay hindi maiwasang maging seryoso. Kahit ang mga Academy Master ng Bright Gold Sect ay hindi nagsalita sa oras na ito. Isang labanan ang labanan. Umatake na itong si Yun Tianting bago pa man aminin ni Yun Tianjing ang pagkatalo. Nilabag nito ang mga patakaran.
Kabanata 830. Dahil sa nakakagulat na pagpatay sa matandang itim na demonyo, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Yun Lonteng. Kahit na isa siyang disipulo sa antas ng emperador, hindi niya ito nakayanan. Tatanggapin ko ang parusa. Yumuko na lamang si Yun Tianteng sa harap ng lakas ng matandang itim na demonyo. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang bibig ng Panginoon ng Earth Devil Mansion at isang boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ng Old Black Demon. Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ng matandang itim na demonyo ang maging kakaiba. Kahit sino pa man iyon, hindi mo maaaring labagin ang mga patakaran ng Royal Battlefield, walang makakagawa niyan. Dahan-daw ang umalangaw-ngaw ang boses ng matandang itim na demonyo. Isang nagyayelong aura na naglalaman ng kalungkutan ang agad na nagsimulang umikot sa paligid niya. Nang marinig ng lahat ang boses na ito, naramdaman nilang lahat ang mabilis na panginginig ng kanilang mga katawan. Ito ay isang uri ng panginginig at pagkatakot para sa isang makapangyarihang nilalang. Natalo siya kay Zephyr at nawala ang kalahati ng kanyang banal na liwanag. Pagkalabas ng boses, namutla ng husto ang mukha ni Yun Tianjing. Siya mismo ay isang taong mayabang. Ang paghatol na ito ay hindi lamang isang pagpapahirap, kundi isang malaking kahihiyan din para sa kanya. Gayunpaman, gaano man siya kadiskontento at kagalit, hindi siya naglakas loob na labanan ang walang kapantay na matandang itim na demonyo. Ikaw naman. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng matandang itim na demonyo. Ang mga mata niya ay puno ng balak na pumatay. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yun Tianteng. Nilabag mo ang mga patakaran ng walang pahintulot. Sino mang lumabag sa mga patakaran ay dapat parusahan, at hindi ka naiiba. Nawala mo ang sangkatlo ng iyong banal na liwanag, at lahat ng ito ay kay Zephyr. Ano? Biglang tumayo ang master ng Academy ng Bright Gold Sect. Isang sigaw ng hindi makapaniwala ang pinakawalan niya. May bakas ng pagkagulat sa mukha niya. Hindi lang iyon, kundi may bahid din ng galit. Si Yun Tianteng ay isang disipulo sa antas emperador. Ang banal na liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay halos 20 metro ang haba. Isa siya sa mga nangungunang eksperto sa mga disipulo sa antas emperador. Isang katlo ng banal na liwanag ang naputol. Bagamat hindi nito siya mapapababa sa antas ng hari, ang ranggo nito ay tiyak na mababawasan ng malaki. Bukod dito, ang banal na liwanag ay napakalakas at napakahalaga. Ibinigay nila ang sangkatlo nito kay Zephyr, malaking kawalan iyon. Handang magbayad ng malaking halaga ang Bright Gold Sect para kabayaran kay Zephyr ng The Boundless Academy. Ayos lang ba iyon? Ang mukha ng Academy Master ng Bright Gold Sect ay naging hindi pangkaraniwang seryoso habang nagpapadala siya ng isang voice message. Imposible. Malamig na sabi ng matandang itim na demonyo. Swoosh. Sa oras na ito, nakaway na ang palad niya pababa. Buzz. Biglang kumulo ang nakasisilaw na liwanag sa likuran ni Yun Tianteng. Klang. Ang nakasisilaw na liwanag sa likod ni Yun Tianteng ay nagkupas at naging isang puting tigre. Ito ay napakalakas. Umuungol. Habang umaatake ang matandang itim na demonyo, agad na nagpakawala ng galit na ungol ang puting tigre at naglabas ng walang katapusang masamang espiritu. Humph. Hatiin. Buzz. Kasunod ng galit na ungol ng matandang itim na demonyo, isang matinis na tunog ng pagkapunit ang agad na lumabas mula sa puting tigre. Sa sumunod na sandali, ang puting tigre ay naging lubhang malabo at pagkatapos ay naglaho. Nang magtipon itong muli, ang hugis ng puting tigre ay lubhang nabawasan at ang kapangyarihan nito ay nanatiling pareho. Hindi. Malungkot na sumigaw si Yun Tianjing. Zephyr, papatayin kita. Papatayin kita. Habang nakatingin kay Zephyr, si Yun Tianjing ay napasigaw ng malungkot.